Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus, para sa Marso 2025. Sa araw na ito, habang ang buwan ay nasa Cancer, may banayad ngunit makapangyarihang enerhiya na tila humihila sa iyo pabalik sa nakaraan. Mararamdaman mong may hindi maipaliwanag na koneksyon sa mga kwentong naghubog sa iyong lahi, sa mga alaala ng iyong mga ninuno, at sa mga karanasang tumulong sa paghubog ng iyong pagkatao. Ang mga kwentong ito ay maaaring magdala ng aliw sa iyo, lalo na kung kasalukuyan kang dumaraan sa yugto ng pagninilay o pagsasaayos ng iyong buhay. Sa gitna ng mga komplikado ng iyong kasalukuyang karanasan, ang pagbabalik-tanaw sa iyong mga ugat ay makapagbibigay sa iyo ng malalim na pakiramdam ng pagkakaugnay at kahulugan. Sa bawat alaala na iyong binabalikan, maaaring may mahahalagang aral na matutuklasan, mga inspirasyong muling sisibol sa iyong puso, at mga damdaming makakatulong upang mas maunawaan mo ang iyong sarili at ang direksyong nais mong tahakin sa buhay. Bilang isang Taurus, ikaw ay kilala sa iyong katapatan at matibay na paninindigan, lalo na pagdating sa iyong pamilya at mga mahal sa buhay. Ang pagiging matatag at hindi madaling matinag sa mga hamon ng buhay ay isang katangiang taglay mo mula noon pa man. Subalit, mahalagang bigyang pansin kung paano nakakaapekto ang pakiramdam ng pagiging mag-isa o ang kakulangan ng emosyonal na suporta sa iyong pananaw sa buhay at sa mga desisyong ginagawa mo. Minsan, sa iyong kagustuhang panatilihin ang katatagan, nagiging tahimik ka sa tunay mong nararamdaman at hinahayaan ang lungkot na dumaan nang hindi mo ito binibigyang pansin. Huwag mong kalimutan na ang emosyonal na pag-aalaga sa iyong sarili ay kasing halaga ng pagtataguyod sa iyong mga relasyon sa iba. Sa patuloy mong pagpapakita ng lakas para sa iba, tandaan mong may karapatan ka ring maging mahina, magpahinga at humingi ng suporta. Hindi mo kailangang dalhin ang lahat ng bigat mag-isa, at hindi ito nangangahulugan ng kahinaan, kundi isang tanda ng iyong kakayahang maging totoo sa iyong sarili at sa iyong pangangailangan. Ngayong araw, pag-isipan kung sino sa iyong buhay ang tunay na nagbibigay ng positibong enerhiya, at sino ang nagdadala ng negatibong impluensya. Hindi ito nangangahulugang kailangan mong putulin ang koneksyon sa lahat ng hindi mo kasundo, ngunit ito ay isang paalala na may karapatan kang pumili ng mga taong patuloy mong papayagang maging bahagi ng iyong paglalakbay. May mga tao na maaaring nagpapabigat sa iyo, na hindi sumusuporta sa iyong paglago, o kaya naman ay patuloy na nagdadala ng drama at toxicity sa iyong buhay. Isaalang-alang ang dahan-dahang paglilimita ng iyong interaksyon sa mga ganitong klase ng tao, at pagtuon ng iyong enerhiya sa mga taong tunay na nagbibigay ng halaga at inspirasyon sa iyo. Ang pagpili ng tamang taong makakasama mo sa iyong landas ay isa sa pinakamahalagang hakbang patungo sa isang mas masaya at mas mapayapang buhay. Ang iyong enerhiya ay mahalaga at dapat lamang itong ilaan sa mga bagay at taong may tunay na halaga sa iyong buhay. Ang araw na ito ay nagdadala ng isang mensahe ng pagpapalaya mula sa mga bagay at relasyong hindi na nagsisilbing positibo sa iyong buhay. Ang pagbibitaw ay maaaring mahirap sa una, lalo na kung matagal mo nang kinagisnan ang isang sitwasyon o relasyon. Ngunit ito rin ay isang pagkakataon upang bigyan ang iyong sarili ng espasyo para sa mas mabuting koneksyon at mas malalim na kasiyahan. Ikaw ay may likas na kakayahan na maging matatag, ngunit hindi ibig sabihin nito ay kailangan mong dalhin ang bigat ng mundo sa iyong balikat mag-isa. May mga pagkakataong ang tunay na kalayaan ay nagmumula sa kakayahang hayaan ang mga bagay na hindi na nagsisilbi sa iyong ikabubuti. Ang proseso ng pagbitaw ay maaaring masakit, ngunit sa huli,
ito ay magdudulot ng kaginhawaan at magbibigay daan para sa mga bagong oportunidad na tunay na nag-aambag sa iyong pag-unlad. Habang nilalakbay mo ang araw na ito, makinig sa iyong puso. Ang iyong intuition ay isang napakalakas na gabay na hindi mo dapat baliwalain. Kung may bumabalik na alaala o damdamin na tila kumakatok sa iyong isip, pagnilayan ito. May mga aral sa iyong nakaraan na maaaring makatulong sa iyo sa kasalukuyan. Marahil ay may isang pangyayari noon na nagbigay sa iyo ng matibay na aral, at ngayon ay panahon na upang gamitin ang kaalamang iyon upang makagawa ng mas maayos na mga desisyon sa kasalukuyan. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa, tandaan mong ang nakaraan ay hindi lamang isang alaala, kundi isang kayamanan ng karunungan na maaari mong gamitin upang mas mapabuti ang iyong hinaharap. Magtiwala sa proseso ng iyong paglalakbay at hayaang ang iyong puso ang gumabay sa iyo sa tamang direksyon. Ngayong araw, ang kulay na magdadala sa iyo ng swerte ay berde. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng kasariwaan, paglago, at kasaganahan. Maaari mong isuot ang kulay na ito o gamitin ito sa iyong paligid upang mapalakas ang iyong enerhiya at mabigyan ng linaw ang iyong mga plano at intensyon. Ang berdeng kulay ay sumasalamin sa balanse at pagpapayabong, dalawang aspeto na mahalaga sa iyong kasalukuyang yugto ng buhay. Kung nais mong palakasin ang iyong kumpiyansa at linawin ang iyong direksyon, subukang palibutan ang iyong sarili ng kulay na ito upang maipaalala sa iyo ang kahalagahan ng patuloy na paglago at positibong pagbabago. Ang iyong maswerteng mga numero ay 2, 11, 20, 38 at 56. Ang mga numerong ito ay nagdadala ng enerhiya ng katatagan, tagumpay, at malinaw na direksyon sa buhay. Kung ikaw ay may mahahalagang desisyon na kailangang gawin, maaaring gamitin ang mga numerong ito bilang inspirasyon o tanda ng gabay mula sa universo. Ang bawat numero ay may kanya-kanyang dalang mensahe. Ang 2 ay sumisimbolo ng balanse at koneksyon. Ang 11 ay nagpapahiwatig ng espiritual na paggising. Ang 20 ay tungkol sa pasensya at pagpaplano. Habang ang 38 at 56 ay may kinalaman sa kasaganaan at personal na tagumpay. Para sa iyong maswerteng gawain ngayong araw, subukang magsulat ng iyong mga saloobin at layunin sa buhay. Ang pagtatala ng iyong nararamdaman ay makakatulong upang mas maunawaan mo ang iyong emosyon at magkaroon ng mas malinaw na direksyon. Maaari mo ring subukang makipag-usap sa isang malapit na kaibigan o kapamilya na tunay na nakakaunawa sa iyo. Ang simpleng pakikipagkwentuhan ay maaaring makapagbigay ng aliw at makatulong sa pagproseso ng iyong damdamin. Ang masusing pagninilay at pagbibigay pansin sa iyong emosyon ay maaaring maging susi sa mas maayos at mas makabuluhang buhay. Sa pagtatapos ng araw, tandaan na ikaw ay isang taong may malalim na kakayahang magmahal at mag-alaga, hindi lamang sa iba kundi lalo na sa iyong sarili. Ang pagiging matapat at matatag ay hindi nangangahulugang kailangan mong tiisin ang mga bagay na hindi na nakakatulong sa iyong pag-unlad. Ang tunay na lakas ay hindi lamang makikita sa iyong kakayahang manatili sa isang sitwasyon, kundi sa iyong tapang na lumayo sa mga bagay na hindi na nagpapabuti sa iyong buhay. Hayaan mong ang araw na ito ay maging isang paalala na ikaw ay may kapangyarihang piliin ang direksyon ng iyong buhay. Ikaw ang may hawak ng iyong kapalaran, at nasa iyong mga kamay kung paano mo gagamitin ang iyong lakas at determinasyon upang lumikha ng mas magandang hinaharap. Magtiwala sa iyong sarili, pakinggan ang iyong puso, at huwag matakot na yakapin ang pagbabagong maaaring magdala ng mas matibay na kasiyahan at kapanatagan sa iyong buhay. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video,
at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag-a-upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel readings, reflections, at daily rosary reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.